Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Dalawang bagyo ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayon, ang bagyong Ophel na kapapasok lang kaninang umaga at nasa silangang bahagi ng southeastern Luzon. At ang bagyong Nika na bagamat inaasahang lalabas na ng bansa ngayong araw ay nag-iwan naman ng matinding pinsala sa ilang lugar kabilang sa probinsya ng Isabela. At live mula sa Cauayan City sa Isabela, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, parang nakikita ko dyan sa video mo, maaraw na, pero kamusta ang sitwasyon dyan? Tama ka dyan, Ruth. Maaraw na nga muli sa malaking bahagi ng Isabela mula sa pananalasa ng bagyong Nika kahapon. Pero, nako, ngayon pa lamang nagsisimulang bumaha sa ilang lugar dito. Tanging mga nakahilerang poste ng kuryente na nga lang ang makikita sa Villaluna Street sa Cauayan City. Hindi na makita yung daan dahil sa mataas na tubig. Umabot na hanggang bewang o mahigit 3 talampakan ng baha sa lugar. Kahit hindi na kasi umuulan, patuloy naman ang pagtaas ng tubig dito mula sa Cagayan River. Ang nadaragdag na tubig galing sa mga bundok at ilang probinsyang nakapaligid sa Isabela. Dahil dito, maraming tulay na rin ang hindi na madaanan. Ruth, dito nga sa Cauayan City, nasa 5 barangay ngayon ang isolated matapos ngang bahain at lumubog yung kanilang mga dinadaanang tulay. Kaya naman tanging mga rescue personnels na lamang ng CDRRMO ng lungsod ang may kakayanang makapaghatid sa kanila gamit ang bangka sa kabila ng malakas na agos ng tubig doon. Ruth. Mon, kamustahin ko na lang din kung yung mga basic services dyan, halimbawa yung kuryente, yung mga inuming tubig, or yung even yung supply ng gasolina. Nako, sa kuryente, Ruth, nasa mahigit 20 bayan at lungsod pa dito sa Isabela ang nakararanas ng power interruption. Yung ilang bayan or ilang LGU talagang totally walang kuryente at all. Kaya naman actually mabenta ngayon dito ang mga generator set. Pinagkakaguluhan ng ilang mga residente, hindi lamang ng mga taga Cauayan City o mga taga Isabela, kundi pati na rin yung galing sa iba't ibang probinsya. Nabibilian mula 6,000 pesos yung pinakamura, habang yung pinakamahal naman aabot ng 65,000 pesos. May ilang areas din na nakararanas ng problema sa water supply at yung supply naman ng gasolina, isa pa rin yan sa pinagkakaguluhan din dito dahil syempre nga panggamit nila ng mga generator. Ruth. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Mon Gualvez. Rumaragas ang baha ang sumira naman sa ilang bahay sa Cagayan kasunod ng paghagupit ng bagyong Nika. Pinanood na lang ng mga residente ng Sitio Marcos kung paanong nawasak ang maraming bahay sa kanilang lugar kasunod nga po ng pagragasa ng tubig galing sa bundok. Ganito rin ang eksena sa bayan naman ng Gonzaga. Ang isang babae na paiyak na lang habang pinapanood ang rumaragasang baha. Sa bayan naman ng Tapel, tumirik ang ilang sasakyan matapos maglakas loob na tumawid sa binahang kalsada. Malawak ang pagbaha rin ang naranasan sa maraming bayan sa Cagayan, sa iba pang bayan doon, dulot nga po ng sunod-sunod na bagyo. Dalawang bagyo nga ang patuloy na binabantayan ngayon ng Pag-asa, ang bagyong Nika na nanalasa sa ilang bahagi ng norte. Humina na po ito sa 95 kilometers per hour. Muli itong namataan sa 225 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Lawag sa Ilocos Norte. Ayon sa Pag-asa, lalabas na ng PAR ang bagyong Nika sa mga susunod na oras. Pero nakataas pa rin ang signal number 1 sa hilagang bahagi ng Ilocos Norte at Apayao, maging sa hilagang kanlurang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands. Samantala, lalo pang lumakas ang bagyong Ophel na kapapasok lang sa PAR kaninang madaling araw. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 85 kilometers per hour at pagbugsong papalo sa 105 kilometers per hour. Mabilis itong kumikilos pahilagang kanlurang direksyon at posible rin maglandfall sa Cagayan ulit sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala pa pong direktang epekto ang bagyong Ophel sa bansa. Hindi na muna pauuwiin sa kanilang mga tahanan ang mga bakwit na nakatira malapit sa Cagayan River dahil sa banta ng baha at landslides matapos ang sunod-sunod na bagyo. At ito pa nga po ang bagyong Ophel sa press briefing
ng Office of Civil Defense kaninang umaga. Sinabi ni Presidential Communications Office spokesperson Joey Villarama na malaki pa kasi ang tsansa na magkaroon ng landslides at pagbaha dahil nga po sa pagtaas ng tubig sa Cagayan River lalo't may mga paparating na panibagong bagyo. Nag-iimbak na rin daw ang Department of Social Welfare ng karagdagang food packs bilang paghahanda sa bagyong Ophel. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang pamahalaan sa mga bagyong paparating pa sa bansa. Ayon sa Pangulo, nakaposisyon na ang lahat ng equipment at relief supplies na kailangan sa mga lugar na apektado ng mga nagdaang bagyo at paparating pa. Your local government is there, is ready to be the first responders as they always are. And the national government will come in as soon as we can. Bukod sa pagtutok sa bagyo sa hiwalay na direktiba, inatasan ng Pangulo ang Departments of Justice, Interior and Local Government, Pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency na pagtibayin ang ugnayan nila para mas mapalakas ang kampanya kontra iligal na droga. Sinabi niya yan sa isang pulong kasama ang mga opisyal ng nasabing ahensya kahapon. Matatanda ang dumistansya ang palasyo sa madugong war on drugs ng Duterte administration at hindi raw bahagi ng kanilang plano ang extermination o pagpatay. Sa ibang balita, inanunsyo ni Attorney Salvador Panelo na dadalo dapat si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa war on drugs bukas. Yun nga lang, kinansela ang hearing at inilipat sa susunod na Miyerkules, November 21. Paliwanag ng Kamara noong nakaraang linggo pa na pag-usapan na i-reschedule ang pagdinig dahil isinasapinal pa ang mga affidavit at mga ihaharap na testigo. Naipadala na rin daw ang abiso sa mga resource person bago pa ang pagkumpirma ni Panelo sa attendance ni Duterte. Kahapon sinabi ni Panelo na dadalo na sa pagdinig ang dating Pangulo matapos nga itong hindi sumipot. Tila may babala rin si Panelo sa mga kongresista sa Quadcom. Sabi pa ni Panelo, pupunta pa rin daw sila bukas sa Kamara para kumprontahin ang mga kongresista dahil sa biglaan umanong pagkansela sa hearing. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Tandaan nyo do not ever provoke this man because hell might break loose. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na inaresto sa San Francisco sa Amerika ang dating police colonel na si Royina Garma. Dahil dito, inaasikaso na ng DOJ ang pagbabalik kay Garma sa bansa. Isa si Garma sa mga tumestigo laban kay dating Pangulong Duterte tungkol sa umano'y reward system sa war on drugs ng dating Pangulo na ibinunyag niya sa pagdinig ng Kamara. Susunod, lolong tumatawid na bundol ng motor sa Maynila, patay. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Abiso sa mga customer ng Meralco, may taas singil sa kuryente ngayong buwan. Halos 43 centavos ang itataas kada kilowatt hour. Katumbas po yan ng 85 pesos na dagdag sa Meralco bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Paliwanag ng Meralco dahil yan sa mas mataas na singil sa generation at transmission charge. Ang chairman po ng Meralco na si Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Sa ibang balita, isang sasakyan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang hinuli dahil sa hindi otorisadong pagdaan nito sa EDSA busway kaninang umaga. Pinara at tiniketa ng driver nito na walang dalang rehistro ng sasakyan. Bukod dyan, napag-alaman din ng tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC na peke ang dala nitong lisensya. Kasama rin sa nahuli ang convoy nitong motorsiklo na pag-aari rin ng PDEA. Ipauubaya na ng SAIC sa LTO ang paglabas ng show cause order para makapagpaliwanag ang mga nahuling driver.
Sa pulsa CCTV, ang nasagasaang lolo habang tumatawid sa Santa Ana sa Maynila. Sa video, makikitang tumatawid sa New Panadero Street ang 60 anyos na biktima nang bigla na lang siyang masalpok ng paparating na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumalsik ang matanda. Dead on the spot ang biktimang kinilalang si Dennis Bisco dahil sa matinding tama sa ulo. Ayon sa naarestong rider, hindi rin raw napansin ang tumatawid na biktima. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Batang lalaki nasalpok ng motorsiklo sa Cebu, patay. Umaatras na kotse nagdire-diretso sa isang restaurant sa Turkey. At volleyball superstar Eliza Valdez kasama ang magbabalita mamaya. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.